Ipinagtanggol po ni Representative Erwin Tulfo ang House Speaker na si Martin Romualdez. Paano, nagiging target ng paninira itong si Romualdez, no? Siyempre, nandiyan, alam ko magkaibigan ito ka-coffee eh. To the rescue itong si Congressman Erwin Tulfo para kay Romualdez na ngayon po ay nasa Germany ito eh. O dumalo ito sa World Economic Forum eh, no, para ikatawanin ang Pilipinas, siya ang head of delegations diyan po sa Germany, no. At nakita ko rin kanina na sa kanyang speech, no, at sinasabi niya na ang Pilipinas ay bukas pa rin po sa mga investors na gustong mamuhunan dito sa Pilipinas. Anyway, naging sunod-sunod ka-coffee. Actually, hindi lang ngayon, no? Halos sa ilang buwan na, nagiging sunod-sunod ng banat itong si Romualdez, di ba? Simula po yan ng paninindigan nito against the Dutertes, di ba? Nagkaroon kasi ng ano yan eh, sa issue ng Tambaluslos and yung united positions ng House of Representatives against Dutertes, against the remark of then President Duterte. Nagsimula-simula na po yung mga issues na yan at hindi natin tinantanan itong si Romualdez. At yung isinusulong po na People's Initiatives, isinisisi po nila, isa po yan sa kanilang isinisisi dito kay Romualdez na siya daw po may kapakanan nito. At bukod dyan, yung pagbibigay daw ng 20 million pesos kada congressional districts, no, para hikayatin ang mga constituents nito na pumirma dito sa People's Initiatives. Yan, ipinagtanggol po siya ni Representative Erwin Tulfo at sinasabi niya na siguro sinisiraan lang. Possible, yun ang motibo, di ba? Bakit nila binibira itong si Romualdez? Pwedeng threaten sila. Actually, kasi ang ibang sinasabi ng iba dito ay ayaw nila talagang baguhin ng konstitusyon kasi posible maging prime minister itong si Romualdez, di ba? Kasi sabi nga ni Harry Roque, pinakikinggan ko rin si Harry Roque kanina bago tayo sumalang, kung magkakaroon ng halalan, ang iboboto ng mga mambabatas, si Romualdez, mananalo ito kung magiging prime minister man ka-coffee. Pero ito ay mga speculations, no? Mga speculations lang ito. Again, wala pa, hindi pa napapalitan yung konstitusyon. At mahaba-habang usapin yan. Even the president, ang gusto niya, ang palitan dito ay ang economic provisions lang. Walang pag-uusapan na political provisions dahil nagiging nahahati-hati ang taong bayan dahil sa usapin na yan. Some individuals may be trying to sully the name of House Speaker Martin Romualdez. Gusto daw pong sirain itong mga, ang ilang individual daw, gustong sirain, dumihan ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez dito po sa issue ng People's Initiative o yung PI para pumapalitan ang ating konstitusyon o ito pong tinatawag nating charter change. Thus, said House Deputy Majority Leader for Communications, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, who addressed on Tuesday, January 16, the accusations that the ongoing signature campaigns all over the country for People's Initiative were initiated by Romualdez. Kasi ang bintang nila, itong pinalabas na political advertisements ng pirma, si Romualdez ang may kagagawa niyan. Itong pagbabayad ng 100 pesos para pumirma ka doon doon sa form, kay Romualdez din po nila sinisisi. Yan, halos lahat kay Romualdez sila sinisisi. Mayroon namang movements talaga na. Well, they were accusing that it's Speaker Romualdez doing this and that. Tulfo said in an impromptu interview with the House of Representatives reporters. May mga nagsasalita naman na it was not the Speaker actually na who initiated this. Si Erwin Tulfo ang nagsasabi dito ha, hindi si Speaker Romualdez ang may kapakanan dito o nagsusulong nitong papirma na ito at maging itong mga political advertisements na inilabas sa kasagsagan po ng pista ng Itim na Nazareno, prime time pa, no? Tulfo continued, wherever they got the information, I don't know. Siguro, sinisiraan lang nila. But on my part, as communications head of Congress, wala namang instruction na ganoon. Let's do this, let's push this, may regalo sa SONA. There's no such thing, sabi po ni Congressman Erwin Tulfo. The PI is one of the three methods for Chacha. The other two are constitutional conventions or CONCON and constituent assembly or CONAS. Ayan. Buti na lang may kaibigan si Speaker Martin Romualdez na handang magtanggol sa kanya, Coffee. Actually, nabugbog na ito Coffee, no? Binugbog na nila ito simula pa sa Tambaluslos issue. Ayan. Nanindigan kasi against the Dutertes itong si Romualdez, kaya nabanatan din niya ng mga DDS, no, ng mga supporters po ni PBBM.
Anong sa inyo dyan, ka-coffee? Naniniwala ba kayo dito? Ako, sa tingin ko naman, walang kinalaman dito si Romualdez. And even the UP professor Randy David, di ba? Ang sinasabi niya, hindi gagawin ni Romualdez yan at hindi gagawin ni PBBM yan. Kasi masisira sila dyan. So bakit nila gagawin yan? Di ba? Posibleng taga-Alder Parlor ang gumawa niyan na gustong sirain ng Marcoses dahil dito sa controversial na EDSA Puera advertisements. Di ba? Dahil pinupulaan ang resulta ng EDSA People Power Revolution dahil na-etsapuera daw itong mga ilang grupo, no? Hindi nila gagawin yan kasi pro-Marcos ang labas nitong mga political advertisements na ito, pro-Marcos. Ang iniisip nila, magbe-benefit ang mga Marcoses, magbe-benefit ang mga Romualdez, sino may kagagawa niyan? So ina-assume nila na Marcoses, di ba? Na si Romualdez ang may kagagawa niyan, which is hindi. Naniniwala ko doon sa sinasabi ng UP professor, no? Elvis Soriano, natalo ang manok nila kaya marami silang dapat na baguhin strategy para ma-win back ang Taiwan, no? Pero sabi nila, will change ibang topic ito, sinasabi ng China, willing sila by force kunin nila itong Taiwan. Erwin Lopez, kapag kasi kasunduan na pabor sa kanila, galit sila pag akala nila nalabag, pero ang international law na signatory sila, kamot di pabor sa kanila, ayaw nilang igalang. Erwin Lopez, tinutukoy niya dito copy yung China, no? Medyo, no? Utak talangka si China, sabi ni Sir Joel Di Jongoy, no? Nora Elong, ready na ang aking Northern Spike. Ano ibig sabihin ng Northern Spike? Nora Elong. LFM, madalas ako manood sa iyo, Sir Ka-Coffee, break watching in Hong Kong. Hindi na ako nanonood sa pro-China. Oy, next, maraming salamat ha. LFM Sarmiento, thank you for your support, no, sa panonood sa atin. LV Soriano, di pa rin matatapos ang demolition campaign kay Kong Martin, pati ang pinsan niya, nega na nega sa kanya. Merong mga takot na grupo na baka si SMR lumusot sa next election. Actually, Senator Ivy Marcos, medyo ano dito Ka-Coffee, no? Hindi critical medyo negative din ang dating ang mga remarks niya kay Speaker Romualdez, pinsan niya pa yan, ha? The best talaga si Speaker, sabi ni Shofi, tahimik din naman ito at working din naman Ka-Coffee, no? Nagdi-deliver din naman si Martin Romualdez. Wala namang pirma na kumakalat dito sa lugar namin. At kung meron sa barangay nila, papadaan yan. Tama ba? Haka lang yan. Sa lugar namin, wala din Ka-Coffee, no? Lita Ariola, mga Marcos loyalists, sinahamon tayo ni Boy Kigol kung maipapanalo daw natin si SMR kapag tumakbong presidente. I don't think tatakbo sa pagka-presidente si Sir Martin Romualdez. No? I don't think. Hope De Jesus, ang Duterte admin ng DA, madalas puro import kaya napabayaan ang mga magsasaka. Totoo, ang daming napabayaan, ang daming pera, ang daming pondo, hindi na utilize ng maigi, no? Nagiging toxic na si Amy. Sabi ni Ma'am White, Baisa down. Okay, please like guys, sabi ni Eloids. Thank you Eloids. PBBM at SMR ang sakalam. Maganda yung tandem nila Ka-Coffee, no? And even the Senate din, kay Subiri, okay din naman, at least working together, no? Itong tatlo na ito. Bill Villegas, kay Dosan Amired, kay Verona Sakdalan, kay Rebecca, kay Mary Ann Jimon, Himon, Angela Navor, happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Thank you for watching. Ka-Coffee, baka hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang Ka-Coffee, click lang po yung follow. Yan, nasa taas po, click lang po yung follow. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po yung subscribe. Sige, move on tayo Ka-Coffee sa ating next topic. Kunin nyo yung inyong kape. One more topic Ka-Coffee.